Kabanata 1741 Ang banggaan ng dalawang henyo. Dahil taglay niya ang Greenwood ancestral bloodline, agad na naramdaman ni Zephyr ang kakaibang kapangyarihang nagmumula sa katawan ng kanyang kaharap. Kung tama ang kanyang hinala, ang bloodline ng binatang ito ay isang sangay ng kapangyarihan ng wood attribute. Malamig siyang nagtanong. Bakit mo ako hiniranggen? Walang anumang emosyon sa mukha ni Wang Lei habang sumagot. Wala akong pakialam kina Han Yan, Uyang Xuanwang, o Yang Yunchen. Hindi ako narito upang ipaghiganti sila. Ngunit masyado kang naging sakam. Kinuha mo ang mga kayamanang hindi para sa iyo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng nakuha mo. Lalo na ang kasuotang pandigma. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kapag ako ang kumilos, wala ka ng pagkakataong lumaban. Malamig na ngumiti si Zephyr. Sa halip na sumagot, swoosh. Iwinasiwas niya ang crystal bamboo sword, at isang matinding talon ng enerhiya ang humadyabis patungo kay Wang Lei. Iyon ang naging sagot niya. Ha ha ha. Kahanga-hanga ang tapang mo. Alam mo na kung sino ako, pero nangangahas ka pa ring hamanin ako. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kapag pinatay kita at inagaw ang lahat ng kayamanan mo. Ngumiti rin si Zephyr. Kung ganoon din. Huwag mo rin akong sisihin kapag ikaw naman ang pinatay ko at inagaw ko ang lahat ng nasa iyo. Biglang nanlamig ang mukha ni Wang Lei. Napakayabang mo. Ang kayabangan ay may katumbas na halaga. Malamig na tumawa si Zephyr. Sa tingin mo ba, ikaw ang may karapatang maging mayabang sa harap ko? Isa ka lamang biro. Hinahanap mo ang kamatayan. Kasabay ng galit na sigaw ni Wang Lei. Boom! Isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nayanig ang buong paligid. Maging ang espasyo ay tila umiikot, habang ang lupa ay unti-unting nabibitak dahil sa kanyang presyon. Sa isang kisap mata, naging tila kidlat ang kanyang katawan. Sa bilis na halos hindi na makita ng mata, lumitaw siya sa harapan ni Zephyr at walang awang sumuntok. Isang napakabigat na puwersa ang bumalot kay Zephyr, na puno ng matinding hangering pumatay. Ngunit sa halip na mabahala, lalong nagningning ang mga mata ni Zephyr. Tulad nga ng inaasahan. Bagamat napakalupit ng aura ni Wang Lei, malinaw na nagmumula ito sa isang sangay ng wood attribute. Ibig sabihin, tama ang kanyang hinala. Bagamat taglay niya ang Greenwood ancestral bloodline, hindi pa niya ganap na nauunawaan ang tunay nitong kapangyarihan. Ngunit ngayon, may isang buhay na halimbawa sa kanyang harapan. Kung mapag-aaralan niya ang kapangyarihan ni Wang Lei, maaaring mas lalo niyang maunawaan ang hiwaga ng sarili niyang bloodline. Dahil dito, hindi siya natakot. Sa halip, mas lalo pa siyang nasabik. Halika! Kasabay ng sigaw na iyon, walang pag-aatubiling sumuntok si Zephyr. Umuungol. Isang dambuhalang kulay dugong tigre ang tila na buhay kasabay ng kanyang kamao. Ang nakakatakot na giant tiger fist ay sumalubong ng direkta sa pag-atake ni Wang Lei. Boom! Nagbanggaan ang dalawang napakalupit na kapangyarihan. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Sa ilalim ng napakalakas na puwersa ng banggaan, kapwa na paurong sina Zephyr at Wang Lei. Pareho silang lumipad paatras bago muling tumayo, magkaharap, at walang sinumang malinaw na nakalamang. Ngunit sa unang banggaan pa lamang, bakit tila lalo pang lumakas ang interes ni Zephyr kay Wang Lei? At ano ang lihim na kapangyarihang nakatago sa kanyang wood attribute bloodline na maaaring magpabago sa kapalaran ng labanang ito? Kabanata 1742, Banggaan ng dalawang bloodline. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa himpapawid, na lumikha ng nakabibinging dagandong. Kasabay nito, dalawang malalalim na guhit ang nabuo sa lupa habang kapwa umatras sina Zephyr at Wang Lei. Naipagtanggol niya talaga ang atake ko. Matalim ang tingin ni Wang Lei kay Zephyr habang lalong lumalamig ang kanyang ekspresyon. Nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata. Sus Mariosep! Paano mo naharang ang atake ko? Isa ka lang hamak na Spirit Realm Level 5. Siya ang numero 1 sa Genius List, isang henyong kinatatakutan ng marami. Ngunit ngayon, napigilan siya ng isang kalabang mas mababa ang cultivation. Para sa kanya, isa itong matinding kahihiyan. Patayin siya.
Kasabay ng kanyang sigaw, muli siyang sumugod. Boom! Sa kanyang likuran, lumitaw ang napakalalaking aninong kulay cyan. Mula rito, nagsulputan ang hindi mabilang na itim na baging na may matutulis na tinak. Taglay ang nakakatakot na kapangyarihan, sabay-sabay nilang sinalakay si Zephyr. Swoosh! Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Ramdam niya ang napakalakas na puwersang nagmumula sa mga baging. Hindi siya nag-atubiling umatras upang umiwas. Hahaha! Ngayon gusto mo nang tumakas. Huli na ang lahat. Malamig na ngumiti si Wang Lei. Ang Thorn Bloodline ko ay isa sa pinakamalalakas na sangay ng kapangyarihan ng Wood Attribute. Ngunit sa halip na matakot, bahagyang ngumiti si Zephyr. Tama nga ang hinala ko. Whoosh! 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 Ang mga matutulis na baging ay kumilos na parang mga makamandag na ahas. Habang umiikot sa himpapawid, nagpakawala ang mga ito ng nakakatakot na bug zone ng hangin na tila kayang punatin maging ang mismong kalawakan. Nagningning ang mga mata ni Zephyr habang maingat niyang inoobserbahan ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Kasabay nito, nagsimulang gumalaw ang Greenwood Ancestral Bloodline sa kanyang katawan. Isang banayad ngunit napakalakas na berdeng enerhiya ang dumaloy sa bawat ugat niya. Ang Greenwood Ancestral Bloodline ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihang may kaugnayan sa Wood Attribute, ang tunay na dugo ng ninuno. Bagamat makapangyarihan ang Thorn Bloodline, isa lamang itong sangay ng Greenwood Ancestral Bloodline. Dahil dito, gamit ang kanyang napakalakas na soul force, mabilis na nauunawaan at nagagaya ni Zephyr ang paraan ng paggamit ni Wang Lei sa kapangyarihang ito. Rumble! Patuloy na kumikislap at naglalakbay sa himpapawid ang napakaraming baging na may matutulis na tinak. Zephyr! Mamatay ka na! Boom! Sa isang iglap, tila nagkaroon ng sariling kamalayan ang mga baging. Mabilis silang kumalat sa lahat ng direksyon hanggang matakpan ang buong lugar sa loob ng 10,000 metro. Walang kahit isang sulok ang naiwan. Nakakatakot ang aura na ito. Sino ang naglalaban? Dahil sa napakalaking kaguluhan, napalingon ang maraming martial artists sa paligid. Si Wang Lei iyon. Siya ang numero 1 sa Genius List. Sinasabing kaya niyang talunin maging ang karamihan sa mga elder ng academy gamit lamang ang tunay niyang lakas. Ang Thorn Bloodline niya ay isa sa pinakamapanganib na bloodline. Bukod pa roon, hawak pa niya ang spike longbow na lubos na nababagay sa kanyang kapangyarihan. Kapag ginamit na niya ang pana niyang iyon, ilan pa kaya ang kayang makipagsabayan sa kanya? Magagawa bang gamitin ni Zephyr ang natututuhan niya mula sa Greenwood Ancestral Bloodline upang talunin ang pinakamalakas na henyo ng Genius List? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1743, Pagbasag sa kulungan ng mga spike. Maraming martial artist ang napatingala sa langit at nabigla sa mga sinabi ni Wang Lei. Siguradong mapapahamak ang batang iyon. Nasa Spirit Realm level 5 pa lang siya. Paano niya nagawang hamanin si Wang Lei? Wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng halaga kay Zephyr. Sa kanilang paningin, ang isang Spirit Realm level 5 ay walang gaanong silbi sa loob ng primordial space. Sa ganoong antas ng cultivation, ang pakikipaglaban kay Wang Lei ay parang paghampas ng itlog sa bato, walang pag-asang manalo. Spike Prison. Sa ilalim ng nagugulat na mga tingin ng lahat, nagsimulang gumalaw ang hindi mabilang na mga matinik na baging. Mabilis silang umikot at nagsanib, bumuo ng isang napakalaking kulungan na kumulong kay Zephyr. Napakalakas na martial skill. Kaya pala tinatawag itong Spike Prison. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr habang nararamdaman ang napakatalas at napakabigat na pressure na bumabalot sa kanya. Sa isang iglap, tuluyan siyang nakulong sa loob ng pag-atake. Whoosh! 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 Ang bawat matinik na baging ay tila matalim na espada habang walang tigil na umiikot at humahampas sa paligid niya. Hurt! 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 Sunod-sunod na tunog ng pagkiskas ang umalangaw mula sa Ice Flame Supreme Battle Attire habang sinasalag nito ang bawat hampas. Karapat-dapat nga siyang maging numero 1 sa Genius List. Lihim na tumanggo si Zephyr. Sa lakas na ipinakita ni Wang Lei, maihahambing na ito sa mga makapangyarihang eksperto sa Alchemy Realm.
Gayunpaman, alam niyang mas mahina pa rin ito kumpara sa Black Tortoise King. Sa primordial space, maaaring hindi si Wang Lei ang pinakamalakas, ngunit sapat na ang lakas nito upang maliitin ang karamihan. Sayang. Hindi pa rin sapat para pigilan ako. Dahan-daang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, sumabog mula sa kanyang katawan ang napakalawak na wood attribute power. Nagbabalak ka pang lumaban. Bahagyang kumunot ang noo ni Wang Lei. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sa unang pagkikita pa lamang nila ay nakaramdam na siya ng kakaibang presyon mula kay Zephyr. Para bang isa siyang nasasakupan na nakaharap sa kanyang emperador. Hindi niya alam na ang dahilan nito ay ang Greenwood ancestral bloodline ni Zephyr. Bilang pinagmulan ng lahat ng wood attribute bloodlines, taglay nito ang likas na kakayahang supulan ang lahat ng mas mababang bloodline. Kahit hindi pa ganap na nagigising ang kapangyarihan nito, sapat na iyon upang maapektuhan si Wang Lei. Boom! Habang nag-iisip pa si Wang Lei, isang malakas na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw. Nagsimulang manginig ang spike prison. Sa sumunod na sandali, isa-isang napunit ang lahat ng matinik na baging dahil sa napakalakas na puwersang nagmula sa loob. Nagkalat sa lahat ng direksyon ang mga piraso ng tinak. Parang isang tunay na dragon na kumawala sa tanikala, mabilis na sumugod si Zephyr patungo sa himpapawid. Habang nakatingin kay Wang Lei, bahagyang ngumiti si Zephyr. Unang galaw. Spike prison. Biglang nanlaki ang mga mata ni Wang Lei. Paano? Paano niya nagawa iyon? Hindi lamang niya nabasag ang spike prison. Nagawa pa niyang gayahin ang aking martial skill. Paano nagaya ni Zephyr ang martial skill ni Wang Lei? At ano pa ang kayang gawin ng Greenwood ancestral bloodline? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1744, ang Jin ay ang kakaibang kasanayan. Susmar Yosef. Ang spike prison ay isang pambihirang martial skill. Kahit isang first-level alchemy realm expert ay mahihirapang makalaya rito. Tama. Noon, may isang makapangyarihang pinuno na namahala sa isang buong kabundukan at sa napakaraming nasasakupan. Ngunit nagawa siyang gapyusan ni Wang Lei gamit ang teknik na ito. Pero paano nagawang makalaya ng lalaking iyon? Spirit Realm level 5 lang ang cultivation niya. Habang nag-uusap ang mga martial artist, biglang sumabog ang napakalakas na wood attribute power mula sa likuran ni Zephyr. Boom! Mula sa kanyang likuran, sumiklab ang hindi mabilang na berdeng baging na may matutulis na tinak. Sa isang iglap, rumagasa ang mga ito patungo kay Wang Lei. Ano? Huwag mong sabihin. Pareho silang may thorn bloodline. Napatulala ang lahat. Napakabihirang magkaroon ng dalawang taong may magkaparehong bloodline, lalo na ang magharap bilang magkalaban. Boom! Nagsanib ang mga berdeng baging at naging dalawang dambuhalang dragon na may matutulis na tinek, sa kamarahas na sumugod kay Wang Lei. Lintek. Ang lakas ng loob mo. Matagal ding natigilan si Wang Lei. Hindi niya kailanman inasahang magagamit ng kalaban ang sarili niyang martial skill laban sa kanya. Kasabay ng kanyang sigaw, mabilis siyang bumuo ng mga handsil. Sa isang iglap, dalawang dambuhalang dragon ng mga tinak ang lumitaw at sumalubong sa pag-atake ni Zephyr. Boom! Nagbanggaan ang dalawang magkaparehong teknik. Umalangaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog habang nagkalat sa himpapawid ang hindi mabilang na mga tinak. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nanginig ang katawan ni Wang Lei. Sunod-sunod siyang umatras ng 12-dosenang hakbang bago tuluyang nakabawi ng balanse. Lintik ka. Galit na galit siyang tumitig kay Zephyr. Ramdam niya ang kakaibang pamilyar na aura sa teknik ng kanyang kalaban. Para bang ang sariling martial skill niya ang ginamit laban sa kanya. Lalo lamang nitong pinasiklab ang kanyang galit. Kung tama ang hinala niya, ang bloodline ni Zephyr ay may malalim na kaugnayan sa kanyang thorn bloodline. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat. Sa paggamit ng parehong teknik, siya pa ang napaurong. Hindi ba't ibig sabihin noon ay mas mataas ang pagkaunawa ni Zephyr sa kapangyarihang iyon? Isa itong matinding kahihiyan na hindi niya matanggap. Paano siya matatalo ng isang Spirit Realm level 5? Sa kabilang panig, bahagyang ngumiti si Zephyr.
Ang teknik na ginamit niya ay ginaya lamang niya mula kay Wang Lei. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng Greenwood Ancestral Bloodline, mas naging perpekto at mas malakas pa ito kaysa sa orihinal. Kaya hindi naging mahirap para sa kanya na mapaurong si Wang Lei. Ngunit, kasisimula ko palang pag-aralan ang kapangyarihan niya. Sigurado akong marami pa siyang nakatagong alas. Habang nakatingin kay Wang Lei, lalo pang lumalim ang interes ni Zephyr. Magaling. Talagang nagawa mong galitin ako. Ngayon, mamatay ka na. Nagangat ng ulo si Wang Lei at nagpakawala ng nakabibinging sigaw. Sa kanyang likuran, muling lumitaw ang mas nakakatakot na dagat ng mga matinik na baging. Tinakpan ng mga ito ang buong kalangitan. Whoosh! 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 Mistulang naglaho ang liwanag ng langit sa dami ng mga matutulis na tinak. Piercing wave. Kasabay ng kanyang sigaw, mabilis na bumuo si Wang Lei ng sunod-sunod na handsil at inilabas ang kanyang mas mabagsik na pag-atake. Makakayanan kaya ni Zephyr ang tunay na alas ni Wang Lei? O ito na ba ang simula ng pinakamapanganib na laban sa primordial space? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1745, ang matalas na mahabang pana. Kumalat ang napakatalim na aura habang napuno ng hindi mabilang na mga spike ang buong kalangitan. Ang bawat isa sa mga ito ay nabuo mula sa tunay na enerhiya ni Wang Lei, kaya higit na mas makapangyarihan kaysa sa karaniwang mga sandata. Sa isang kisap mata, sabay-sabay na ramagasa ang mga ito patungo kay Zephyr. Swoosh! Bahagyang namangha si Zephyr nang makita ang pag-ataking iyon. Kahanga-hanga talaga ang teknik na ito. Ang bawat spike ay matalas na parang banal na espada. Kapag tumama, kaya nitong durugan kahit ang isang bundok. Buzz! Sa sandaling iyon, isang sinaunang anino ang lumitaw sa likuran ni Zephyr. Haha! Napakabagal! Kalmado niyang tiningnan si Wang Lei. Hindi niya sinabing mabagal ang bilis ng pag-atake. Ang ibig niyang sabihin ay mabagal ang kanyang pagkatuto sa teknik. Matagal na silang naglalaban, ngunit 2 galaw pa lamang ang natutuhan niya mula sa kalaban. Hindi siya maaaring makipaglaban ng ilang araw para lamang matutuhan ang natitirang mga teknik. Mas mabuti pang lunukan ko na lang ang kaluluwa niya. Pagkatapos, saka ko dahan-daang aaralan ang lahat ng kanyang alaala. Tahimik na naisip ni Zephyr habang nakatingin kay Wang Lei. Piercing wave. Mahinang sambit ni Zephyr. Sa paligid niya, biglang lumitaw ang napakaraming berdeng spike na kumikislap sa mala-esmeraldang liwanag. Sa ilalim ng kanyang utos, sabay-sabay ding sumugod ang mga ito patungo kay Wang Lei. Boom! Bagamat magkaiba ang kulay ng dalawang pag-atake, halos magkapareho ang kanilang anyo. Ngunit ang teknik ni Zephyr ay nagmula sa Greenwood Ancestral Bloodline. Dahil dito, mas dalisay at mas makapangyarihan ang kapangyarihang taglay nito. Napatulala ang lahat ng nanonood. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Parehong bloodline. Parehong martial skill. Parehong bilis. Parehong lakas. Para silang dalawang salamin na naglalaban. Ngunit may ilang makapangyarihang eksperto ang agad na nakapansin ng isang mahalagang detalye. Mas nangingibabaw si Zephyr. Bahagyang mas malakas at mas perpekto ang bawat galaw niya kaysa kay Wang Lei. Bang! 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 Muli na namang napaurong si Wang Lei. Niyanig ang kanyang katawan at kumulo ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon, halos mabaliw siya sa galit. Siya ang numero 1 sa genius list. Isang walang kapantay na henyo na bihirang lumitaw kahit minsan sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ngayon, paulit-ulit siyang napapaurong ng isang Spirit Realm Level 5. Mas masahol pa rito, ginagamit pa ng kalaban ang sarili niyang mga teknik upang talunin siya. Hindi na niya matanggap ang kahihiyang iyon. Buzz! Biglang nagningning ang isang mahiwagang liwanag sa likuran ni Wang Lei. Dahan-dahan niyang hinugot ang mahabang pana na nakasukbit sa kanyang likuran. Ito. Ang spike longbow na kinatatakutan ng napakaraming martial artist. Ano ang tunay na kapangyarihan ng spike longbow? Magagawa pa bang manatiling kalmado ni Zephyr kapag inilabas na ni Wang Lei ang kanyang pinakamalakas na sandata? Abangan sa susunod na kabanata.